So dito naman tayo, mga kababayan, kay Eli San Fernando, binira na ang kapwa niyang DDS na si Bato. No, ano po 'yan mga kababayan, no? Yung sinasabi ni Kent na si Eli San Fernando daw ay binibira si Bato. Ito po mga kababayan. Pakinggan po natin. Pumapasok at hindi gumagampan dun sa trabaho nila. Senator Bato de la Rosa, magpakita ka na, pasok ka na. Ilabas mo yung tapang mo, wag lang puro sa press release. At sa ordinaryong manggagawa, no work, no pay policy yan. Tapos merong mga congressman at mga senador, gaya ni Bato de la Rosa, na hindi na nga pumapasok at hindi gumagampan dun sa trabaho nila, nakukuha pang buo yung sahod nila. Mga boss, sabi ni Senate President Tito Soto, hindi daw applicable yung no work, no pay sa mga miyembro ng Kongreso. Kabilang na dyan yung mga senador at mga congressman. Totoo naman, kasi kahit saan mo hanapin, walang nakasulat tungkol sa no work, no pay policy sa rules ng House of Representatives at Senate of the Philippines. Pero di ba dapat di na-issue yan? Bilang mga halal na opisyal, keso senador ka o congressman, dapat automatic na pumapasok ka. Lalo pa nagpapasahod sa iyo mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Isipin natin itong mga boss pag ordinaryong manggagawa, no work, no pay policy yan. May bagyo o wala, may special holiday o wala, inaasahan na papasok at papasok yan. Dahil pag di siya pumasok, wala siyang kikitain. Tapos anong mababalitaan natin? Merong mga congressman at mga senador, gaya ni Bato de la Rosa, na hindi niya na nagagampanan yung trabaho niya. Umattend ng mga committee hearings, gumawa ng mga batas, at itong nakaraan lang, budget deliberation sa Senado, hindi nga siya nagpakita. Tapos buong-buo niyang makukuha yung sahod niya at mga benepisyo ng opisina niya. Yun ang sabi ni Eli San Fernando, ni Makamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Mga kababayan, tama naman ang sinabi ni Manggagawa Eli San Fernando patungkol kay Bato. Unfair ka talaga. Sa totoo lang, Senator Bato, wala ka namang kaso sa Pilipinas. Sino bang nag-file ng kaso kay Bato? Di ba wala? So hanggat wala pa yung warrant mo, magpakita ka. Kaya ka nga binoto ng tao dahil sa mga matatamis mong salita. Yeah? Di ba kaya nga binoto kayo ng tao kasi bakit? Nung umakyat kayo sa entablado habang nagsasalita kayo. Ako, kapag nanalong senador, yung 2,000 kuryente pababa, libre natin yan. Di ba nanalo si Marcoleta dahil sa mga ganyan? Ako, pag nanalong senador, yung bawat pamilya, merong 10,000 ayuda bawat pamilya. O, di ba? Sinabi ni Alan Cayetano yan sa kanyang advertisement, kaya siya nanalo. Ako, si Bato de la Rosa, ipagpatuloy ko kung ano ang inumpisahan ni Digong, anti-corruption at anti-drugs. O, kaya siya binoto ng tao. Tapos ngayon, nakikita ninyo, sumasahod, dire-diretso, walang labis, walang kulang, pati benepisyo. 'Di ba? Sumasahod, walang pasok-pasok. Pero ito lang sa totoo lang mga kababayan, no? Bakit kapag tayong ordinaryong Pilipino, bakit kapag tayo ordinaryong Pilipino, hindi tayo maka-duty ng 1, 2, 3 araw, kaltas sa sahod, awol? 'Di ba? Tapos kung pumasok ka man, hahanapan ka pa ng certification, 'di ba? Na may sakit ka ba, certificate to fit to work, 'di ba? Bakit kapag ka mga government or mga politician, hindi ba unfair? Mga kababayan, hindi ba unfair sa ating mga Pilipino? Hindi ba unfair? Kapag tayo mag-apply ng trabaho, kailangan wala kang denogatory record. Alam niyo yung sinasabi kong denogatory ba? Ang pagbigkas niyan mga kababayan. Di ba kapag nag-apply ka ng mga fast food chain, mga grocery stores, di ba? Yung mga kung ano-anong trabahuan, mag-sales lady ka, di ba? Bagger ka, di ba? Ano ang unang hihingiin na requirements, di ba? NBI, police clearance, barangay clearance, tapos sidula, tapos SS Pag-ibig, PhilHealth, or medical record. 'Di ba ganun ang mga kababayan hinihingi? Derogatory. Derogatory record.
So ngayon mga kababayan, bakit kapag mga politician na alam naman nating nakakulong na kasi dahil sa kasong Flander, 'di ba? Alam naman natin na nakakulong na dahil sa kasong graft and corruption, tapos nakalaya dahil syempre nabayaran ng abogado, syempre umatras ang witness, 'di ba? Nakalaya. Ngayon nakalaya, tumakbo ulit, nanalo. Pero bakit kapag tayo nakulong ka dahil napagbintangan ka, tapos nakalaya ka, tapos may record ka dun sa NBI, nahihirapan ka na magtrabaho or makahanap ng trabaho? Bakit? Kasi may record ka. Di ba? Hindi ba nakakatakot na ang mismong mga politician kapag may derogatory record, hindi ba dapat hindi na natin sila tanggapin sa politics? Dapat hindi na, di ba, dapat hindi na sila natin tanggapin sa anumang posisyon sa gobyerno kasi may mga kaso na silang ganyan. Alin ba ang mas malaking kaso mga kababayan? Yung nakulong ka kasi nagnakaw ka ng mangga tapos nakalaya ka kasi ilan lang naman ang sentensya ng mangga lang naman ninanakaw mo. Oh, so hindi ka naman nagnakaw ng pera sa kaban ng bayan. Pag nag-apply ka ng trabaho, napakahirap makapaghanap ng trabaho dahil may record ka. Pero kapag mga politician, putang inasambayan ng Pilipino, buong bansa ang kanilang niloloko, nilinlang, ninakawan, ay nakakapasok pa rin. Take note, kita nyo si Kibuloy, kinasuhan ng rape, human trafficking, at saka cash smuggling. Nakatakbo pang senador, pinayagan pa ng Comelec. What the heck? Si Jinggoy, si Bong Revilla, di ba? May mga kaso na yan eh. Wala bang batas na kagawa ng ganyan na kapag may kaso ka na, bawal ka nang pumasok sa politics? Di ba? Napaka-unfair sa totoo lang mga kababayan. At saka, dito lang din sa ating bansa mga kababayan na napaka-unfair na kapag ka ikaw ay government employee or politician, kailangan tumabi ka kasi dadaan sila. Di ba? Bakit ganun? Kapag dumaan si mayor, si congressman, di ba? Si senador, bakit kailangan kami ang tumabi? Tapos sila kailangan nakakadiretso ang daan. Samantalang tayo naman ang nagpapasahod ng mga putang inang yan. Di ba? Nasaan yung hustisya? Nasaan yung hustisya, mga kababayan? Katulad nun, di ba merong kumakalat na video na ipapasara ang kalsada kasi dadaan si Vice President Sara Duterte? Anong rights niyang ipahintuin at ayaw patawirin yung mga motorista kasi dadaan daw siya? Di ba? Putang ina, bakit tayo magbibigay ng daan para sa kanila? Pumila sila kasi tayo ang nagpapasahod sa mga putang inang yan. Bakit tayo ang luluhod sa kanila? Kaya nga sila tinatawag ng public servant, kaya magserbisyo sila sa publiko. Tayo ang amo ng mga putang inang yan. Pero bakit tayo ay tatakutin nila? Diba? Napansin niyo mga kababayan, pinapahinto yung mga motorista kasi tatawid daw siya. Bakit ganun? Tayo naman nagpapasahod ng mga putang inang yan. Kaya nga sabi ko, bakit tayo natatakot sa mga politician na yan? Tayo ang nagpapasahod yan. Kung hindi natin iboto yan, hindi sila mananalo. Diyan, alam nyo, dapat sa totoo lang, wala tayong pinagkaiba sa 5,000 years ago na nangyari sa Egypt. No? Bakit? Alam nyo ang Egypt? Ganito yan. Yung mga tao, pawis, dugo, at laman, binuwis nila para magkutkot ng bundok, kumuha ng ginto, magmina. Pagod ng mga tauhan, yung nakakakuha sila ng ginto, bultong ginto, binigay sa hari at reyna sa Egypt. Tapos, wala tayong pinagkaiba sa Pilipinas. Nagtrabaho ka bilang pulis, engineer, doktor, OFW, construction worker, tindera, tindero, freelance model, freelance worker, para ibayad mo sa tax na 12% para may sasahurin ang mga putang inang tinatawag na public servant. Pero tayo ang nagpapasahod, tayo ang nagsiserve sa kanila, dapat sila naman ang magsiserve sa atin. Di ba? Hindi ba yung naiisip yan mga kababayan? Bakit tayo ang nag-adjust sa kanila? Bakit tayo ang natatakot? Nagkakaroon sila ng tag 355 bodyguards, tag 400 bodyguards, 70 bodyguards, 60 bodyguards, 100 bodyguards. Samantalang tayo, wala man lang tayong ka-security, wala man lang tayong ka-bodyguard. Diba? Sino ba sila para kumuha ng ganyan? Take note, sa Singapore, walang ganyan. Sa Singapore, walang ganyan.
Di ba? Eh tayo nga mismo, walang driver. Sila may mga driver. Tapos tanong nyo, sino nagpasahod? Tayong tao. Bakit pa natin kailangan ng mga mamumuno? Bakit pa kailangan natin ng politician kung pinapahirapan lang din naman tayo at nanakawin lang din naman nila ang perang pinagpagura natin? Diba? Kita niyo mga kababayan? Kaya napaka-unfair. Tatawagin silang public servant. Pero yung mga kinukuha at ninanakaw nila, yung sinasahod nila, yung pambayad sa bodyguards, yung pambiyahe nila trip abroad, pera natin yan. Tax yan. Tapos kapag tayo hindi makapagbayad ng tax, makukulong ka, makakasuhan ka. Pero pag sila nagnakaw ng tax, putang ina, walang nakukulong. Kung may makukulong man yung mga mabababa. Sa ngayon, wala akong narinig na may nakulong na senador at congressman. Putang ina talaga. Diba? Sa totoo lang mga kababayan, natutuwa na sana ako eh. Pero ang inaantay ko, nasaan yung congressman? Nasaan yung senador? Bakit walang nakulong? Bakit yung mga nakukulong puro engineer lang? Ako natatanong ko din yan. Ganyan ba kabagal? Kaya hindi din natin nasisisi ang taong bayan eh. Yeah. Hindi natin masisisi ang taong bayan kung makapagsalita ng ganyan. Ako okay na ako kay PBBM eh, na may makukulong. Pero, asan yung iba? Hindi ko kinakalaban si PBBM Kasi minsan, napapatanong din ako sa sarili ko. Si PBBM, ayaw niya nang may magnanakaw. Ayaw niya na may kurakot. Pero matanong ko minsan, nasaan na ba yung mga senador? Nasaan na ba yung mga congressman? Diba? Tapos tatawagin na honorable. Honorable ganito, honorable ganyan, pero kawatan. Diba? Kasi tignan nyo mga kababayan, ako ganito. Ang probinsya ko po ay Mindanao. Halos po lugar sa Mindanao mahirap. Real talk yan. 100% na lugar sa Mindanao, 80% mahirap dyan. 20% lang ang maunlad. Pero mga kababayan, try niyong silipin yung mga politician dyan. Mansyon lahat ng bahay. Taglilimang sasakyan, may bodyguards pa. Butit na sikmura nila yan. Diba? Mali yata ang namamahala sa ICI. Yun talaga ang isa sa nasa isip ko. Parang may pinapaboran yata ang ICI eh. Diba? Sa totoo lang mga kababayan, isipin ninyong mabuti, sino po ang mga taga Mindanao dito? Try nyong isipin, sinong politiko sa Mindanao na mahirap? Magsabi kayo isa. Diba? Magsabi kayo isa. Wala, diba? Walang politician sa Mindanao na mahirap. Putang ina, magugulat ka na nga lang, nagpapatayan, nagbabarilan. Tapos nung hinuli, katulad nung Agondadato at Ampatuan, nakita mo yung bahay nung akusadong nagpalibing ng mga newscaster, yung mga journalist. Putang ina, yung pader, pag tinanggal mo, puro pera, puro baril eh. Walang politiko sa Mindanao na mahirap. Mga kababayan, yan lang ang masasabi ko. Diba? Meron nga akong kakilalang mayor, dating mahirap, pero ngayon ang bahay, meron ng may Ayala Alabang, may BGC. Diba? Mamulay, hello po. Diba? Kaya napaka-unfair. Kaya sabi nga ni Elisan Fernando ngayon, Bato, huwag kang magtago-tago kasi sumahod ka, sinahuran ka ng taong bayan. Biruin mo, napaka-unfair. Yung sahod ng tao, 700, 800 a day. Samantalang kayo, senador, putang ina nyo, 200,000 a month. Iba pa yung mga benefits dyan. Iba pa yung sa mga anak ninyo. Iba pa yung pangluho sa mga asawa ninyo. Iba pa yung kada session, may bonus pa kayo. Diba? Tatawagin mong honorable tapos kawatan. Tatawagin mong honorable tapos kriminal. Diba? Diyos ko naman. Napaisip ako, ilang beses ko na iniisip talaga yan mga kababayan. Bakit yung mga politician,
Kapag ka dumaan sila, may convoy, may bodyguards, may pulis, may ambulansya pang kasunod-sunod, 'di ba? Tapos kailangan nating tumabi kasi dadaan sila. Tapos pag tatanungin mo, sino bang nagpapasahod sa kanila? Sila bang nagpapasahod sa atin o tayo ang nagpapasahod sa kanila? 'Di ba? Barangay chairman naka-Raptor. Oh. Yung isa naka-SUV, may bodyguards pa, may wangwang pa. Di ba? Bulletproof pa ang sasakyan. Samantalang tayo, yung motor, kagang-kagang na. Pag nadaanan ka ni Congressman Gobernador, pipitikan ka pa po tubig, nababasa ka pa. Tayo nagpapasahod sa kanila, pero sila, yung nagpapaluhod sa atin, ba't ganon? Yan, hindi ba kayo nagtaka mga kababayan? Alam niyo, nag-umpisa ang korupsyon, nasa SK. Ngayon walang SK, nasa mga barangay chairman. Totoo yan mga kababayan, nag-umpisa ang korupsyon sa barangay. Ito ha, kwento ko sa inyo. Yung mga barangay officialis ngayong nanonood sa akin, kung hindi man kayo ganito, wag po kayong magalit. Isa lang, ganito yan. Ako kasi mga kababayan, dumaan din po ako pagiging SK chairman. Ang aking step-grandmother, yung nanay ng stepfather ko, isang treasurer. Tapos yung nanay ko naging sekretary sa barangay. Alam niyo ba ganito yan eh. Sa barangay, yung kalakaran sa barangay, ganito. Lahat ng barangay opisyales, yung isang taong sahod niya nakaloan na yan sa land bank. Tama ba ako? Mali. Lahat ng mga barangay opisyalis, hindi ko nila lahat sa amin lang. Lahat ng barangay opisyalis, mula kay Kagawad number 1 hanggang number 8, si chairman, si Iski Kagawad. Si Iski Councilor, si Iski Chairman, pati mga treasurer at sekretary. Alam nyo ba yung sahod nila? Nakalun yan, isang taon sa land bank. Kaya yung mga barangay opisyalis, walang ganang jumuti, walang ganang magtrabaho. Bakit? Wala na silang makukuhang sahod. Tapos ganito pa, may teknikan yan, mga kababayan. Maghahanap niyan sila ng nagpapautang. Ganito yan. Naghahanap sila ng magpapautang. Ngayon, ang gagawin nila, yung sahod nila quarterly. Di ba? Kadalasan sa barangay, quarterly ang sahod niyan. Yung sahod nila na, sabihin natin, 9,000 a month. Gagawin nilang 10,000 yun. Bayaran mo na sila. Pag quarterly, tsaka na ang bayad. Yung sahod nila quarterly, ikaw na ang kukubra nun. Kasi kumuha na sila sa'yo. Ganyan ang ginawa. Kasi ako mga kababayan, na biktima ako. Sang barangay officialis ng Santa Mesa, Santa Mesa, alam ni Isko Moreno yan, nangutang sa akin yan. 4 sila. 2 kagawad, sekretary at treasurer. 4 sila. Ang ginawa nila, quarterly, umutang sila sa akin 80,000. Tag 20,000 silang 4. Kada makuha kong sahod dun sa 20,000 every quarterly. Ngayon mga kababayan, pagdating ng quarterly, sasabihin wala pang pera. Kasi bakit? Nakuha na pala nila, hindi ako binigyan. Hanggang sa umabot ng 1 taon, may 20,000 pang balance sa akin yung treasurer ng barangay. Gusto nyo bang pangalanan ko? Barangay Santa Mesa, dyan sa likod ng 7-Eleven sa Bimapa. Di ko alam kung anong number ng barangay dyan. Likod ng 7-Eleven sa Bimapa. Yung barangay dyan, yung sekretary nila na mataba. Mataba na bakla. Gabi-gabing may booking. Yan yung nangutang sa akin. Hanggang ngayon may 20,000 pang hindi bayad yan. Ganun ang ginagawa. Kaya, hindi ko sure kung halos lahat ng barangay ganyan kasi alam ko halos lahat ng barangay dun ganun ang kalakaran nila. Nangungutang sila yung sahod nila either i-loan or doon sa mga nagpapautang na napupunta. Kaya wala na silang ganang magtrabaho, wala na silang ganang mag-duty. Kasi ang sahod nila, nilulon nila. Mga kababayan. Kaya dyan po talaga nag-umpisa ang korupsyon sa barangay. Totoo yan mga kababayan. Diyan nag-umpisa ang korupsyon sa barangay. Tapos pag tanungin mo yung kanilang galaw, kanilang gawa or serbisyo, wala. Rate 1 to 10. Rate 1 to 10,
nasa 5 lang. Ganito. Kapag may gulo sa barangay, ang unang tatakbo, tanod. Yeah? O, pag hindi kaya ng tanod, tatawag ng kagawad. Pag hindi kaya ni kagawad, tatawag ng chairman. Pag hindi kaya ni chairman, tatawag ng pulis. Pulis lang ang makapagresolba sa problema sa barangay. Pero bakit pa kayo nagtalaga ng tanod, kagawad at barangay chairman kung pulis lang din naman ang makapagresolba? Hindi ba po pwedeng tanggalin natin ang mga barangay opisyalis at sheriff pulis na lang ang ipalit? 'Di ba? Yan ang pinakamalaking problema sa bawat barangay. Walang kwenta sila. Una, kapag may gulo, tanod ang tatakbo. Pag hindi kaya ni tanod, tawagin si kagawad. Pag hindi kaya ni kagawad, tawagin si chairman. Pag hindi kaya ni chairman, pulis. Pulis pa rin ang makapagresolba sa problema. So bakit nagtalaga kayo dyan nung wala rin namang nagagawa, wala rin namang kwenta? At take note mga kababayan, alam nyo ba per barangay? May 2 million budget yan a year. 2 million budget a year ang barangay. Marami pa yung mga may calamity fund. Oy, mga barangay, kung hindi kayo binabaha, kung hindi kayo nila-landslide dyan, bawat barangay may calamity fund yan. Kanino na pupunta yung calamity fund? Silipin nyo paminsan-minsan. Magugulat kayo si chairman, yung mayaman. 'Di ba? May calamity fund ang bawat barangay, Take note, ako mismo nagsabi, naging iski din ako. Yung stepfather, yung step grandfather ko, dalawa at grandmother ko, treasurer at kagawad. Alam ko 'yan. May calamity fund ang barangay. May bagyo, may baha man o wala, may calamity fund ang barangay. Kung hindi man kayo nabahaan, kung hindi man kayo na lindulan or whatsoever, pwede nyong tanungin yan kung saan napunta sa loob ng paninil. Kasi every year yan, every year may pondo yan calamity fund. Yeah? Si Vico Soto mismo, sinabi ni Vico Soto yan. Alam ni Vico yan. Mayor siya Kaya nga sabi ko, kaya nga si PBBM ngayon hindi na 'di ba wala ng eleksyon sa SK kasi diyan nag-umpisa ang korupsyon. Kita nyo yung mga nangyaring barangay chairman sa Pasig, may mga nasususpended. Kasi grabe ang korupsyon. Nako, mga kababayan, hindi ko masabing hindi totoo 'yan. Di sana walang sinuspended si Vico. 'Di ba? Kaya napaka-unfair po. Kent, dito sa Las Piñas, ang kilala ng barangay sila ang mayroong ayuda at pension. Actually, isa din yan sa sakit sa barangay. Nakipag-away din ako ng barangay chairman sa Santa Mesa dati kasi nakatira ako ng Santa Mesa. No? Noong panahon ng pandemic, nagbibigay si Isko ng 1,000 cash, manok, karne, itlog, mantika. Alam mo ang inunang binigyan ni barangay chairman? Nakita nyo yung chairman na nakipag-away kay Gabriel Go? Yung barangay chairman na maiksi ang buhok na pinagmumura si Gabriel Go na dyan sa Santa Mesa, yung sobrang dami dyan sa Bimapa, yung Bimapa 597, 598 ba yan? Napakahaba ng kalsada dyan sa Guadal, yung Guadal Canal sa Bimapa. Napakahaba ng kalsada niyan, papuntang highway, puro sasakyan. Walang garahe, puro sasakyan. Ilang beses na yan inano ni Gabriel Go. Alam nyo, yung chairman pa ang matapang. Wala kang karapatan ditong mag-lock ng mga gulong, kaya ako ang chairman dito. Aba, galit na galit ang MMDA, si Gabriel Go. Galit na galit. Diyos ko mga kababayan. Tapos magugulat ka pag nagbaha. Antayin mo lang, nahuhupa ang tubig. Wala man lang paabot si chairman. Ito, lugaw. Ito, pansit. Ito, pangkape. Ito, 1 kilong bigas. Alam ko may calamity fund yan Diba? Napanood ko yan. Bastos yung chairman. Diba, Sir Kendry? Nako. Hindi gumagampan dun sa trabaho. Hindi ko na i-view dito. Sabihin lang natin, Chairman Kirante. Nako, talaga. So yun lang, mga kababayan. Yung ating reaction ngayon, no? Sa mga oras na ito at sa gabing ito. Actually, 10:00 na po, no? Mga kababayan. Diyos ko. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, napaka-unfair. Tignan nyo, si Eli San Fernando, binira na ang kapwa niyang DDS na si Bato. Tama naman.
ang ginawa ni Eli San Fernando. Hindi porket kapwa mo didiis yan, no, ay kakampihan mo na at pagtatakpan mo. Huwag mong gayahin, Congressman Eli San Fernando, huwag mong gayahin si Robin, ha, na si Rowena Guanzo na nga yung mali, naninigaw-nigaw, nagmumura-mura at nilalait pa yung couple na Chinese or Chinoy. Mas kinampihan pa ni Robin si Rowena Guanzo na hindi niya alam yung side nung couple na Chinoy. Yeah? So yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Akala ninyo mga kababayan hindi ko napapansin yan. Maraming katiwalian. Alam nyo, kaya ang tao minsan hindi nyo nararamdaman yung galaw ng presidente. Kasi dyan pa lang sa barangay ninyo, kurap na. Nasa barangay nyo yan, mararamdaman nyo ang presidenteng gumalaw kung ang barangay ninyo nakisabay din sa presidente. Kung walang pakialam ang barangay opisyalis ninyo, hindi nyo talaga mararamdaman na maumunlad na kayo. Hindi lang not only for barangay but also the mayors. No? Kung ang mayor ninyo tamad at ang barangay chairman ninyo tamad, hindi nyo mararamdaman na umunlad ang Pilipinas. Totoo yan. Hindi mo talaga mararamdaman na si PBBM ay gumalaw. Bakit? Kasi ang mismong mga nanungkulan dyan sa local government ay wala ding ginawa. Nag-aantay lang lagi ng ayuda, sumasahod lang. Hindi mo mararamdaman na gumalaw ang presidente. Hindi po agad-agad mag-function ang presidente. Nasa mga barangay opisyalis yan. At sa mga pamahalaang lungsod. No? Doon mo mararamdaman na may pagbabago. Kung lahat sila ay nakatungangan, nag-antay lang ng sahod, kickback at mananakaw, wala kang mararamdaman na may presidente tayo. So yun po yun, mga kababayan.